Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo mga lingkod na walang kabuluhan, na gumaganap lamang kung ano ang nararapat, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran nang budihin naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon na ang kanyang mga salita ay magaganap, kahit ito ay magtagal, at ang mga matuwid ay mabubuhay sa kanilang katapatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo, at ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit, tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo pong lahat. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na tulad niya na nakabilanggo dahil sa Panginoon. Maging masigasig din ito sa tungkuling tinanggap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo
Kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuturo ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, humihingi ang mga apostol ng dagdag na pananalig sa Diyos upang magampanan ang mga inaasahan sa kanila. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ng Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, babunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay ninyong kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at lang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kaniya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang gabi. Good evening. Magandang gabi ho. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ako po si Father Bong. Baka nakalimutan nyo na po. Ako po yung dati po niyong parochial vicar. Sabay po kaming dumating ni Monsignor Memeng noong 2021. No? At hanggang 2023, ang pumalit po sa akin ay si Father Franz
na pinalitan naman po ngayon ni Father Nino. Ako po ay kasalukuyang parochial vicar po sa Santo Cristo Parish, Marulas, Valenzuela City. Ako po ay taga-Karuhatan, Valenzuela City. Nung tanggap ko po yung appointment letter, nagtaka din po ako at nagtanong, bakit nga ba ako dinala dito? Doon, no? Sa Marulas, Valenzuela. Ang Marulas po at Karuhatan, magkatabing barangay. Magkatabing barangay. Ang dami ko rin pong tanong. At ganyan din po minsan sa buhay natin, ang dami nating tanong na hindi masagot. Father, bakit nga ba yung mga makihirap patuloy na naghihirap? Samantalang yung mga mayayaman, mas lalo pang yung mayaman. Dumadami pa yung mga luxury car. Ang dami nating mga tanong, bakit yung mga mababait, mabilis mamatay? Sabi nila, pag yung masamang damo, matagal mamatay. Father, bakit nagsisimba naman ako, naglilingkod naman ako, nagdadasal naman ako palagi, hindi ako uma-absent. Pero bakit ganon? Ang hirap pa rin ng buhay ko. Ang dami ko pa rin pagsubok. Ang dami ko pa rin problema. Ang dami ko pa rin pinagdadaanan. At kapag ako'y tinanong nyo rin, ang sagot ko rin po ay, hindi ko po alam. Ang dami nating tanong, nananatiling tanong, at hindi masagot kahit kailan. Pero mga kapatid, palagi niyong tatandaan na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng mga tanong na hindi masagot, patuloy ka pa ring magtiwala at manampalataya sa Diyos. Amen? Patuloy pa rin tayong magtiwala at manampalataya sa Diyos. Alam niyo, mga minamahal kong mga kapatid, yan po yung daing. Actually, hindi daing hinaing na? Ni Habakuk sa unang pagbasa. Kilala niyo po ba si Habakuk? Siya po yung propetang mahilig magluto ng matagal. Habakuk. Parang hindi niyo po na-gets, no? Wag na nga lang. Pero kidding aside, sa unang pagbasa, ang sabi niya, ano bang nangyayari po, Panginoon? At kami naging alipin matapos na kami maglingkod at maging tapat sa iyo. Kasi sinakop sila ng Syria, no? Yung mga Hudyo, sinakop ng mga Syrians at naging alipin. Nandoon yung, kami ba talaga yung bayang pinili, the chosen people? Pero bakit kami palaging nagiging alipin? Natatandaan niyo po yung naging kalagayan nila sa Ehipsyo. Diba? Sila din ay matagal na naging alipin. At nung sila'y pinabalik ng Panginoon sa lupang pangako, 40 years silang naghirap sa disyerto. Ang daming pinagdaanan ng mga Israelita na ito. At ang daing, kami ba talaga ang bayang pinili? Bakit kami patuloy na naghihirap? Ang dami nilang tanong, pero patuloy pa rin silang nagtitiwala. Patuloy pa rin nagdarasal. At ganun din mga kapatid, ang maging ugali natin. Mentras na mas marami ang problema mo, mas lalo kang magdasal. Mas lalo na lumalaki at lumalala ang sitwasyon ng mga problema at mga pagsubok mo, mas lalo kang magtiwala sa Diyos. Mas lalo kang magdasal. Mas lalo kang magsimba. Mas lalo kang maglingkod. sa simbahan.
Sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan, wala tayong ibang dadasalin. Sabi ng Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa iyo. Yun nawa ang maging dasal natin. Hindi yung basta-basta lang susuko. Palagi niyong tatandaan kung bakit ka pinagsimba ng Diyos ang ngayon. May mensahe sa iyo ang Diyos. Na anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay, huwag kang susuko. Gaano man yan kabigat, gaano man yan kadami, gusto mo mang sumuko, gusto mo nang mawala, gusto mo nang mawala, na parang bula. Magtiwala ka sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang iyong mga pinagdadaanan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong pasan, ang lahat ng iyong mga problema. At sa makabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan, magtiwala, manampalataya, at manalig. Dahil kapag tayo nagtiwala, darating ang oras, magiging maayos din ang lahat. Pangalawa, sa mabuting balita, ang sabi, mayroon daw pong isang alipin na matapos na mag-araro, na matapos na magpastol sa mga tupa, pagka-uwi, pagsisilbihan pa niya yung amo. Matapos niyang magpagod at magpagal sa bukid, hindi naman siya uuwi para pagsilbihan siya ng kanyang amo. Siya pa din ang maglilingkod, siya pa rin ang magluluto, siya pa din ang magliligpit pagkatapos kumain ng kanyang amo at saka pa lang siya kakain. Ganun naman talaga. Sino ba dito may mga katulong? Siyempre, walang magtataas ang kamay. Marireveal na mayaman. Ha? Pero yung mga may katulong dito, kumuha ba kayo ng katulong para paglingkuran ninyo? Hindi naman, di ba? Kaya nga kayo kumuha ng katulong ng kasambahay para kayo ay tulungan sa mga gawaing bahay. Hindi para paglingkuran siya. Kumuha ka pa ng katulong na pagsisilbihan mo at pagsaswelduhan mo. Ganun naman talaga, mga kapatid. The same thing, tayo na mga naglilingkod sa simbahan, hinihiling ng Diyos na patuloy na sumunod at maglingkod sa Kanya. Kung gusto nating tumatag, lumaki ang ating pananampalataya sa Diyos, patuloy kang sumunod, patuloy kang maglingkod sa Kanya. Una, kahit wala kang sinusweldo sa paglilingkod mo sa simbahan. Totoo naman yan eh. Kayo ba na mga naglilingkod sa simbahan, meron ba kayong sweldo dito? Pagkalabas nyo ba ng simbahan, may sobre ka bang tatanggapin? May payroll ba? Wala. Minsan, mapapagalitan ka. Minsan, masusungitan ka. Minsan, maitatama ka. Minsan, hindi ka mapapasalamatan. At kahanga-hanga, ang mga taong naglilingkod na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Patuloy na naglilingkod kahit napapagalitan. Patuloy na naglilingkod kahit hindi napapansin at hindi napapasalamatan ang kaniyang paglilingkod. Patuloy na maglingkod kahit at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pangalawa, kahanga-hanga yung mga naglilingkod sa kabila ng unos at mga bagyo. Bumaha, bumagyo, umulan, patuloy na naglilingkod. Kahanga-hanga yung mga naglilingkod na maputik na, ang taas na ng baha, pero patuloy pa rin na maglilingkod at pupunta sa simbahan. Naalala ko mga po yung video, di ba kamakailan, nilindol ang Cebu.
Kinaumagahan, gabi po, no? Ang lindol. Umagang-umaga, yung struktura ng simbahan, giba. Pero nandun sila sa labas ng simbahan, nagdadasal, nagro-rosaryo, naglilingkod. Kahanga-hanga. Bumagsak yung simbahan, pero nandun pa rin sila. Siguro yung kanilang bahay wasak. Siguro yung kanilang bahay nagiba din. Pero nandun sila sa simbahan. Patuloy na nagdadasal. Patuloy na nagtitiwala. Patuloy na nanampalataya sa Diyos sa kabila ng kalamidad, ng unos na kanilang pinagdaanan. Kahanga-hanga yung patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga unos at mga bagyo. At pangatlo, kahanga-hanga yung pananampalataya na naglilingkod sa simbahan. Sa kabila ng kanyang paglilingkod, ang daming puna, ang daming kritisismo, ang daming sinasabi ng iba. Naglilingkod ka sa simbahan, ang dami-daming sinasabi sa iyo. Naglilingkod ka sa simbahan, ang daming itsinitsismis sa iyo. Kahanga-hanga yung pananampalataya ng taong lingkod na patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga chismis, ng mga kritisismo sa kanya. Ito ang hiling ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita. Patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong manampalataya sa kabila ng unos, sa kabila ng mga bagyo, sa kabila ng mga problema, pagsubok, paghihirap, kritisismo na ating natatanggap. Wala naman tayong sweldo, pero patuloy kang magtiwala. Patuloy kang manampalataya sa Kanya. Dahil ang pananampalataya na yan, na nasa kabila ng lahat, nagbubunga. Sabi ng Panginoon, kung meron lang kayong pananampalatayang kasing liit ng butil ng mostasa, walang hindi mapangyayari ang Diyos. At ganun din tayo. Tayo na mga nananampalataya sa kabila ng lahat, yan ay magbubunga. Hindi ng luxury car, hindi ng maraming pera, hindi ng yaman ng mundo, kundi ng yaman sa langit. Palagi niyong tatandaan, magtiwala, manampalataya, huwag kang sumuko. Sa kabila ng lahat, nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan. At balang araw, magiging maayos ang lahat. At ang lahat ng mga sakripisyo at paglilingkod mo, mayroong yaman sa langit na naghihintay. Amen. Magsitayo pong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapatid, manalangin tayo sa amang mawain para sa isang pananampalatayang na isa sa buhay.
Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa banal na simbahan, upang bunga ng pananalig sa Diyos, manindigan siya sa katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga nasa pamahalaan, upang isulong nila ang tapat at mapagmalasakit na paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga namamanginoon sa pera, kapangyarihan at mapagsamantalang ugnayan, upang gisingin sila ng Diyos sa kanilang maling paniniwala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating mga nagsasalo sa banal na piging, upang magtulak ito sa pakikisangkot sa pagsawata sa korupsyon sa ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga kapatid nating yumao, upang silang namuhay ayon sa pananampalataya, ay magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Iyuko natin ang ating ulo at ipikit ang ating mata. Idalangin natin sa Panginoon ng may buong pagtitiwala at pananampalataya ang ating mga kahilingan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin ng may pananampalataya. Tulungan mong matupad namin bilang mga aliping walang kabuluhan ang aming tungkulin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Habang nag-aalay po ng pamaskong handog, atin po munang pakinggan ang pamisa. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misang pasasalamat nila Louis Lenny Carmela Reynoso, Andriel and Lea Gaspar Reynoso, Jim Palomo Jose, Jaime Jose and Familia, Sige po. Maria Lilia Monina, Marian and JP, Monica Isabel, Maristela Isidora, Juan Mariano, Margarita Imelda, Prudencia, Eduardo Antonio Tenorio, Thelma Tenorio, Almer Diezmo, Maria Cristina Bernardo and family, Edwin, Annalyn and Louie Emmanuel Rivera and family, Francisco and Clarita Nolasco, Dr. Jamie, Catherine and David Andrew Pulumbarit, Josephine Almonte, Lorenzo Pagtalunan, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Teresita Francisca Hernandez, Bien Carlo Cruz, Francis Luzien Carson, para sa natatanging kahilingan ni na Peter Barber and Liza Valonso, Luigi and Eliza Joy Gamad, Gina de los Santos, Felizardo Luis Viray, Jenny Joyce Linco, Chanel de Luna, Miguel Francis de Magiba at Andrea Faye Domingo. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Dr. Eloisa Montserrat Chongson, Palomo Jose, Romeo Dalanon, Marlene Hermogenes, Maria Teresa Pauline, Fortunato Antonio, Herminia, Pedro, Dolores, Federico, Francisco Sr., Pasita, Maria Prosperita, Encarnacion, Benedito, Emperor Lucas Cruz, Lance Kerwin, Cristina Narciso, Priscilla Bulaong, Jocelyn Manalo, Ernesto, Margarita Forres, Angelita Tantoco, Michael Salonga, Ivy Tenorio, Feliciano de la Cruz, Chris Angel, Wilfredo, Maria and Viltor Navalta, Aileen Buluran, Patricia Ramos at Susana Kita.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin, at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gini naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, ni San Jose ang kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalo na si San Francisco de Assis, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pagkakas
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsalo namin sa pagkain inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa lahat ng nakiisa, naglingkod, at mga nagsipag-alay para sa pamaskong handog. Patuloy po tayo na mag-alay ng ating kaloob para po sa ating mga kababayan, kaparokya na nangangailangan. Awitin po natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Purihin at pasalamatan, palakpakan po natin ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,